tong iyong angkas. Tapos kayo naka-bike helmet. Tapos ay nako, hindi na naman gumana. Model. Tapos nakuha ko yan November. Tapos 700 auto lang yan nung nakuha ko. Repossess siya ng kasa. Tapos sa reseller ko din nakuha. So ginagawa ng reseller is binibili niya bulto yung mga repossess na motor sa kasa, sa warehouse mismo. Pero ang sabi niya is wala silang choice kung hindi sila nakakapili ng motor. So kung ano yung available dun sa isang side ng warehouse, parang pinagsama-sama na siya. Kailangan mo kunin lahat yon, pangit man o hindi, may maganda man, sama-sama yan pangit. So kinaklasify na lang niya kung ano yung maganda sa hindi. Tapos binibenta niya yung magaganda as is. Yung mga pangit naman nire-repair or depende rin kung ibenta na lang siya as parts. So nakuha ko ang si Bitoy kasi yung Honda Beat natin
KFC na lang ang kakainan natin para yun, tapos na tayong kumain. Sa Army Navy na lang tayo kumain kasi ayoko na naman ng fried food. So nag sandwich lang tayo sa Army Navy. Hindi tayo nagkape kasi uwi na rin naman ako mamaya. Kakuha natin ng papel, uwi na rin naman tayo agad. Tapos matutulog dahil galing din tayo yung shift kagabi. Lapit na lang tayo, 5 kilometers na lang. Exit na rin naman pala ng Marilao. Ito ba ang Z1000? Aray, sir, walang helmet ang iyong angkas. Tapos kayo naka-bike helmet. Aray ko po, LTO pa ang nakahuli sa inyo. Saan sa kayo ng motor? Huwag galing mag-helmet kasi malapit man yun o malayo. Dahil di natin alam kung anong nangyayari sa atin sa kalsada. Hindi lang naman tayo nagmamaneho sa kalsada. Para sa inyong safety rin naman yan. Yung isang pasahero walang helmet. Yung isa naman parehas silang naka bike helmet. Huli talaga. Tsaka naka 1.5. Tapos markado ka pa sa LTO. May puntos yan kada huli mo. Ang no helmet ata ay parang nasa 4 points. Parang pag nakasumatotal ka ng 32, mawawalan ka na ng lisensya. Hindi ka na pwede magka-lisensya. Kaya ingatan nyo mga lisensya nyo. Ingatan yung mga huli. Lalo na ngayon hindi nila napapansin. Ang MDL po o driving lights o aux light, ano man tawag natin dyan, hanggang 2 lang po yan. 2 piraso, 2 bulb, 2 buo. Tapos kada MDL hanggang 6 na bumbilya lang, 6 na LED. Pero kung kukuha ka ng MDL mo na 2 lang ang LED per side, yun na yun. Hindi ka na magdadagdag. Hindi mo na pwedeng magdagdag pa ng 4 para maging 6. Kaya hindi po ganoon. Tag-isang bulb lang po, left and right. Tag-isang MDL, left and right. Pero kada MDL meron pong hanggang 6 na LED o 6 na bumbilya. Yan po ang policy ng LTO.
gumagalaw na parte ng motor, kaya ng manibela at saka telescopic fork. Kaya yung iba naglalagay ng crash guard para lang sa MDL. Kaya may namimili din naman pong bracket para dyan, para sa MDL. Okay, kukuha natin yung papel ni Mitoy. Daan tayo ng Bristol, Caloocan. Check ko lang yung SRK 400 tsaka SRP 400 kung kamusta sa pakiramdam. Ay nako, hindi na naman gumana. Hassle talaga pag hindi nababasa yung ano. Pangitap. Tapos minsan hindi rin mababasa. Hassle. Kaya nga nag-RFID para tuloy-tuloy ang biyahe mo. Diretso muna tayo ng Bristol, Caloocan sa may East Grace Park. Silipin ko lang kung anong pakiramdam ng SRV 400 o kaya at saka SRK 400. SRK 400 yun yung naked bike na 2-cylinder tapos naka 270 crank. SRV 400 naman, yan yung cruiser nila. Parang Harley Davidson ng formahan tapos naka-big twin. So ang kumuha ng medyo mas maliit dito ay Zoro. Ibang pang weekend fun ride lang. O kaya pwede pong gamitin pang daily commute. Masyado kasing malaki ito si Zoro para isingit-singit sa tanghaling tapat. Seryoso, kahit gabi mahirap, basta traffic mahirap din si Zoro. Para may magamit ng motor si ang ating OBR Mistec. Motor, naka-schedule ngayon siya ng driving lessons para sa motor. Marunong siyang motor, automatic nga lang, pero nagpa-schedule na lang kami sa iRise ng driving lesson para sa manual na motor. Pinasa ko na lang sa mga professional lang pagtuturo, dahil pag ako nagturo baka mag-away lang kami, baka hindi niya lang magustuhan, tapos pressure daw siya pag ako natuturo. Kaya siguro lang natin sa mga professional. Pag marunong ka naman magmotor, tapos kailangan mo na lang ng additional lesson siguro, or para sa practical na lang time dahil kailangan sa lisensya, 1,099 lang ang babayaran mo sa iRise. Pero pag zero knowledge sa
kay Odo bago ko siya binenta. Nung nasa 2K Odo na siya sa akin, nasira yung pulley assembly niya, bumigay na baklas. Tapos okay naman yung Bristol, yung after sale service nila, pinick up nila sa bahay yung sasakyan gamit yung L300. Pinick up ko na lang din sa Bristol nung ayos na. Wala naman akong binayaran ng piso. Pagtingin ko sa job order, pinalitan nila yung buong pulley assembly, zero charge. Gana ng after sale service ng Bristol, gana ng warranty nila. Ito na yung Bristol. Isang kanto away na lang tayo, 1 minute away. So if plano nyo bumili ng Bristol, okay naman siya. Bang for buck tawag nga nila dyan. Makukuha mo yung pinaghirapan mo, makakuha ng big bike sa abot kayang halaga. Pero of course, you get what you paid for. Iba ang Japanese bikes, tandaan nyo yan. Pero hindi na rin naman nagkakalayo ang Chinese bikes. Pakita ko sa inyo kung ano makikita natin sa loob ng Bristol, kung magkano pa ang mga presyuhan nila.